Magandang umaga po minsan pa sa bawat isang nandito po sa ating bulwagan at maging sa ating online FB. Good morning po. Good morning. Okay. Salamat sa Panginoon at muli-muli tayo nagkita at ganun din naman sa ating first time na nakasama ngayon si Ate Alex, no? Taga-Iriga pa siya, no, sa Bicol area. Ayan. At si Jerry, of course, no? Dadating lang mula sa barko. Ayan. At yung mga pamilya ni Jenny Lee, nandito lahat. Si Jeff at saka si Jefferson, bukod kay Charisse. Okay? And of course, yung pamilya ni Oliver na ngayon lang natin uli nakita. Ayan. Kasama si Jock, si JJ, at saka yung aming huling, hindi pala huli. Sorry. Yung aming ikalimang apo, ayan, si Baby Kit. Ayan, first time niyang umattend ng church service. Ayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. At muli din natin nakasama si Christine ba? Christine? Si Christine, yan. Okay? Si Trish, okay? At si Brianna, okay? Salamat sa Panginoon. Okay. Purihin ng Panginoon. Nais din po nating batiin yung mga nandun po sa online natin, ano? Katulad nila Kuya Bien at saka si Ate Annabel na nasa Laguna. Okay? Si Papa Rupi sa California. Si Tita Ching sa San Mateo. Si Ate Sinta at saka si Joy na nasa New York. Si Nati na nasa Marikina. At maging si Neslin, no? Sa pamangkin ko po si Neslin. At si Ate Weng na nasa Singapore. At maging ito malayo ang malayo pa to nakatira. Si Neil Vega, ayan. Neil, pagaling ka, may trangkaso daw si Neil kaya hindi siya naka-attend ngayon. Okay. So, this time po, ihanda na po naman natin ang ating mga sarili. Kung kanina po tayo ay sumamba sa ating Diyos, nakipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng ating mga papuri, ng ating mga pagsamba at maging ating panalangin. This time naman po, ang Diyos naman ang mangungusap sa atin sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Ayan. Kaya dapat pakinggan din natin kung ano sasabihin niya. Okay? At may angkop natin ito sa ating mga buhay. Kaya handa na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, tayo po ay magpapatuloy ng ating pag-aaral. Linggo-linggo ay tinatakpik po natin yung mga chronological events na nangyari mula sa kapanganakan ng ating Panginoon hanggang sa muli niyang pag-akyat sa langit, sa kanyang ascension. Okay? So, hindi lang resurrection, pati po yung ascension niya. Okay? Yung pag-akyat sa langit. Okay? So, yun po ang tatalakayin natin. At pagkatapos noon, siyempre, pupunta na tayo sa Acts, sa mga gawa ng mga apostol. So, ngayon po ay ating pinagsisikapan na pag-aralan ang Matthew, Mark, Luke, and John. At yun po ay yung pong pagkakasunod-sunod ng mga events. Okay? So, ngayon po, tayo po ay nasa John chapter 12, verse 37 to 43 na po tayo. Okay? Okay. So, hilingan ko po lahat na tumayo. John chapter 12, verse 37 to 43. Yung babasahin nating passages, ito po yung mga pag-aaralan natin. So, bawat passages na atin pong pinupost dito every Sunday, dyan lang po tayo mag-aaral. At kung merong kailangang supporting verses from other books, saka po natin babanggitin ng mga yon. Okay? John chapter 12, verse 37 to 43. Even after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, they still would not believe in Him. And this was to fulfill the word of Isaiah, the prophet. Lord, who has believed our message?
And to whom has the arm of the Lord been revealed? So for this reason, they could not believe. Because as Isaiah says elsewhere, He has blinded their eyes and deadened their hearts, so they can neither see with their eyes, nor understand with their hearts, nor turn, and I would heal them. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Yet, at the same time, many, even among the leaders, believed in Him. But because of the Pharisees, they would not confess their faith for Him for fear that they would be put out of the synagogue, for they loved praise from men more than praise from God. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po minsan pa sa pagkakataong ito na makaririnig na naman kami ng iyong mga salita na iniwan mo po sa amin upang ito ay aming basahin, pag-aralan, pagbulay-bulayan, at iangkop sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, dahil ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa aming pag-aaral. Tulungan mo po kami ngayon, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na maunawaan po namin ang iyong mga salita at makita po namin kung anong kalooban mo sa amin at maiangkop namin ito sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami dahil inaamin po namin ang aming mga kahinaan, ngunit nariyan po ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang kami patuloy na baguhin at makita mo po sa amin ang pagbabago habang inaantay mo namin po ang iyong muling pagbabalik. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Gabayan mo po ang bawat sa amin sa pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At yung pong ating mga Sunday schoolers, pwede na po nating imbitahan. Ang dami nating hindi na tayo magkakasya. Kaya, hayaan nyo po pagsisikapan natin na i-extend na yung kwarto doon. Pagsisikapan po natin na ma-extend yung kwarto at yung po talaga nakaplano doon sa leaders meeting namin nung nakaraan. Extend natin ang kwarto para mas malaki na po ang magiging kwarto ng ating mga bata. Okay? So, nung nakaraang linggo ay napag-aralan po natin na ang ating Panginoong Hesus ay haharap na sa isang malaking pagsubok. Okay? Kaya medyo siya ay nababahala na rin. No? Bilang isang Diyos na nagkatawan tao, nararamdaman din niya yung magiging pain, no, nung kanyang pagdadaan ng passion. Lalo na't higit kung siya ipapako na sa krus. So imaginein po natin, ano, maging tayo man ay maaaring makaramdam ng ganon, na kung tayo may hinaharap na problema, feel natin yung pain. Kaya naman ang nangyayari ay kailangan meron tayong gabay. At ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas din ng ganito. Kung paano na siya din ay within a week or two ay magsasuffer na. Yun ang pinag-aralan natin last week, ano? Kaya nga ang natutunan natin doon ay kung paano na dapat ay manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus dahil siya man mismo ay nakaranas nung pain na pinagdadaanan din natin, kahirapan kung anuman ang problema na hinaharap natin o pagsubok, at panatiliin din natin yung ating integrity, na huwag tayong bibigay sa mga takbo ng mundo o tukso ng mundong ito upang tayo ay makaligtas doon sa pagsubok. No? Dapat manatili yung ating integrity at ang lahat ng ito is for God's glory para mapapurihan natin at maluwalhati natin ang ating Diyos
sa ating mga buhay, maging kung tayo man ay umaharap sa mga pagsubok. Ngayon, ito pong ating pag-aaralan ay patungkol pa rin sa isang uri ng pagsubok din naman. Kaya lang, medyo pagsubok siguro patungkol sa ating pananampalataya. Yung nakaraang linggo, pagsubok patungkol sa ating mga karanasan sa buhay. Okay? Yung mga circumstances natin. Okay. So, naalala ko tuloy isang kwento dati na meron isang mama na naglalakad sa gilid ng bangin. Ang hindi niya napansin na bigla siyang napadausdos at nadulas. Pabagsak na siya at buti na lang may nakapitan siyang isang uri ng ugat na nakalitaw na sa lupa. So nakakapit siyang ganyan. Okay, tapos sumisigaw siya. Okay, tulong, tulong! Is there anybody up there? Yan, yan. Anybody, please help me. Is there anybody up there? Eh, siguro yung iba alam na yung kwento no? Okay? So, nanghihina na siya, please, tulong. Anybody up there? Pagkatapos, siyempre napatingin siya sa kalangitan. Tapos may narinig siyang boses. Sabi ng boses na narinig niya, let go. Ayan, let go. Eh, hayaan mo na. Let go and I will save you. Eh, ano sa palagay nyo? Ano ending ng kwento? Mababa lang. Oh. Yun ang alam kong kwento din di ba? Yun ang alam kong kwento. Di ba? Yes, dahil sinabi mo, Panginoon, I will let go. Tapos, ang baba lang pala. Ayan, yun ang alam nating kwento, di ba? Pero may ibang twist Ang sabi ng mama, nung narinig niya, let go and I will save you. Sabi ng mama, meron pa bang ibang tao dyan? Sa taas! Tulong! Tulong! Iba yung kwento May twist yung kwento. Is there anybody else up there? Tulong! Please! Hindi siya nakinig doon sa boses na nagmula sa kalangitan. Alam niyo po, there are a lot of times, lalo na kahit sa loob ng church, and even sa labas, pag tayo'y nagsishare sa mga kaopisina natin, sa mga kaklase natin, na meron pong mga tao ang hindi nananampalataya or ayaw maniwala kay Jesus. Ayaw makinig sa boses ng ating Panginoon. Kaya nga, yun po ang ating pag-aaralan mula doon sa mga binasa natin kanina. What causes people's unbelief in Jesus? Okay? I hope ayan. Hindi gumagana dito sa akin. Dito lang. Buti gumagana dito. At saka sa online. Siguro, Princess, gumagana yun sa online. Okay? Pero dito kasi hindi gumagana. Hindi ko nalilipat. Okay? So, ano kaya ang mga dahilan bakit ang mga tao ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus? What causes people's unbelief in Jesus? Ano yung mga reasons? Kayo ba naka-encounter na ng mga tao na sinera ninyo pero parang ayaw nilang maniwala? Siguro tanungin natin, anong dahilan? Ba't ayaw maniwala kay Jesus? Na siya lang tamang makapagliligtas sa iyo? Na siya ang dapat natanggapin mo bilang Panginoon ng buhay mo? Anong dahilan? At dito, sa kwentong binasa natin, ay mapapakinggan po natin mula sa ating Panginoong Yesus mismo kung ano mga dahilan. Okay? Ang una pong nakita ko is that mukhang masayang-masaya yung mga bata natin, Okay? Ngayon lang uli nagkita-kita, Ang unang dahilan, what causes people's unbelief in Jesus is that, sa totoo lang, miracles are not enough. Hindi po sapat na magkaroon ng himala upang ang mga tao ay maniwala kay Jesus. Okay? Sabi po ni Jesus sa John chapter 12, verse 37,
Even after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, okay, they still would not believe in Him. Si John, the beloved apostle na sumulat nito, pinauunawa niya sa mga tao o sa mga readers at sa panahon natin, tayo na bumabasa, no? Pinauunawa niya bakit ang mga Hudyo ay hindi makapaniwala sa ating Panginoong Hesus. Kasi may inaasahan silang ibang Messiah. May inaasahan silang ibang Savior. At si Jesus, hindi niya tuwirang sinabi na I am here, I am the Messiah. Wala siyang ganong direktang sinabi, no? Maliban lang sa iilan na encounter niya, yung Samaritan woman. Sinabi niya doon, no? Nung sinabi ng Samaritan woman na ini-expect namin ang Messiah, I am talking to you, am He. So, nireveal niya. Pero sa Samaritan woman yon, hindi Hudyo. Alam niyo man, ang Samaria, dating bahagi ng Israel, pero nagkaroon po ng pagkakahiwalay ang Northern Israel sa Southern Israel, kaya naman ang mga Samaritans ay nagkaroon po ng mga intermarriages. Okay? So, hindi po sila pure Jews, kundi may halo na ibang lahi. At sila tinuturing ng mga Hudyo na mga aso. Bakit? Nakipaglahi kayo sa iba Dapat tayo-tayo lang. Okay? Bawal talaga sa Israel ang intermarriages. So again, sa isang Samaritan pa nagpahayag si Jesus. Okay? So, meron ding yung isang bulag na pinagaling niya. At sinabi niya na naniniwala ka ba sa anak ng Diyos o sa anak ng tao na darating? Opo, naniniwala po ako. Gusto mo pa siyang makilala? Opo. Ako ngayong kausap mo ay siya. Ayun, okay? So, ilan-ilan lang po, very selective ang pinagpapahayagan ni Jesus na siya ang Messiah. But not to the people of Israel. Ang ginagawa ni Jesus, instead of saying, I am the Messiah, I am here, He performs signs and wonders. He performs miracle to affirm that He is the divine Messiah. Okay? Kaya lang, hindi ito pinansin ng mga Hudyo. Ang gusto nilang makita talaga ay magsabi siya ng direkta. Pero, ganun pa man. Kung titingnan po natin, sa Gospel of John lang, marami siyang himalang ginawa na tanging Diyos lang ang makakagawa. Okay? Siguro sisimulan natin, He turned water into wine. He healed an official's son, irrespective of distance. Malayo, Sinabi lang niya, gumaling na ang iyong anak. Okay? Ganun lang. Pinagaling niya ang isang lumpo. Nagpakain siya ng 5,000. Okay? Lumakad sa tubig. Di ba? Lahat ng ito ay hindi kakayanin ng isang ordinaryong tao. Kahit na yung blind man, pinagaling din niya. At yung pinakahuli, bago siya pumasok ng Jerusalem, He raised Lazarus from the dead. Ayun, napakalaking himala na yun. Na-witness ng mga Hudyo yun. Pero bakit hindi sila makapaniwala? Yun ang isang malaking anomalya. He performed all these miraculous signs in their presence, and yet they still would not believe in Him. Sa panahon po natin ngayon, marami pa rin po mga tao na, halimbawa, nakita na yung pagbabago sa ating mga buhay. Kami, may mga barkada kami dati, na alam nila kung paano na, bagamat maliit ako, mas malalaki iba kong barkada at mas matitipuno, mas malalakas. Pero parang ako ang ginagawa nilang leader nun. So, kasi ako lang yung pupunta ng Project 8 para bumili ng MJ. Ako magdadala. Pagkatapos sa gabi, gagamit na kami. So parang ako may control. Pero nung nakita nilang pagbabago sa buhay ko at nagbabahagi na ako ng salita ng Diyos sa kanila, wala Walang nangyayari. Kahit na alam na nila na nagkaroon na ng pagbabago sa buhay ko.
So ako, ang kiniklaim ko sa kanila, I cannot do it alone. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko na sa sarili kong kakayanan, kundi ito ay galing sa Diyos. At yung Diyos na yon ang ibinabahagi ko sa inyo. Bagamat tayo naglilingkod noon sa simbahan, pero pare-pareho tayo na gumagamit. Pare-pareho tayong loko-loko. Pare-pareho tayong gumagawa ng masama. Pero nung nakita na nila yung pagbabago, wala pa rin nangyari. So kahit na yung pagbabagong ganap sa isang tao, ay pwedeng baliwalain ng mga tao. Okay? Kung minsan tayo naman, gusto na lang natin, himala na lang ang mangyari, Lord. Okay? Pinagpipray ko na iligtas mo yung kaibigan ko at napakahirap po ng kanyang puso, ang hirap niyang tumanggap, maghimala ka sa kanyang buhay. Kung minsan, ganun ang sinasabi ko. Di ba? Magpakita ka ng isang himala na magpapabago ng kanyang buhay. Naku, marami na rin po ako nakitang nabundol. Okay? Nagkaroon ng car accident. Okay? Nahimala, nabuhay, pero hindi pa rin sumampalataya at hindi pa rin tumawag sa ating Diyos na siyang tanging magliligtas lamang sa Kanya. Kaya nakakalungkot po, pero marami pong mga tao na ganun ang kanilang iniisip. Hindi sapat ang himala para sila'y manampalataya. Diba, kung minsan tayo makikipag-bargain kay Lord, makikipag-negotiate. Lord, no offense minsan may mga kabataan. Lord, alam kong babagsak ko sa subject na to. Okay? Maghimala ka lang, Lord. Okay? Maghimala ka lang kung totoong ikaw ang Lord. A-attend na ako ng isang Christian church. Yeah, di ba? Minsan mga ganun, di ba? Kaya ako natatawa kasi ginagawa ko rin ng araw yan Ginagawa ko rin ng araw sa Mapua. Kung meron kami isang subject doon na talagang wala talaga ako natutunan. Stoichiometry. Isang chemical engineering subject. Stoichiometry. Tandang-tanda ako. Talagang alam ko wala na. Babagsak na ako doon. Okay? Ay, nagpipray ako noon. Kaya lang, nagpipray ako sa image. Okay, sabi ko, ipapasa mo lang ako. Ayan. Diba, makikipag-usap tayo, ganyan. Ipasa mo lang ako. Lalo ako magiging masugid na devotee mo. Ay, pumasa nga. Akalain mo yun. Kaya lalo ako naging masugid na devotee ng Sacred Heart of Jesus. Okay? Sablay, Kaya parang may ganun tayong negotiation, Himala. Gusto natin himala. Sabi nga ni Ate Guy, walang himala! Pero insufficient talaga ang himala. Hindi po sapat ang himala para maniwala ang ilang tao na tanging si Jesus lang ang makapagliligtas sa atin. Kaya binanggit dito ni John yan, kasi sabi po sa verse 38, this was to fulfill the word of Isaiah the prophet. Lord, who has believed our message? And whom has the arm of the Lord been revealed? Even in the Old Testament, sa pamagitan po ni Isaiah. Binanggit niya sa Isaiah 53, patungkol yan to sa suffering servant. Kinote niya yung Psalms 53 verse 1, na yan ang kanyang sinasabi, who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Nakita na ni Isaiah kung ano ang mangyayari sa Israel in the future. That they will reject the Lord. That they will reject Jesus Christ. Meron na siyang prophetic knowledge kung ano mangyayari sa Israel. Hindi sila maniniwala kay Jesus. Si Isaiah, alam niya that Jesus would preach, teach, perform miracles, and still Israel will not believe. Kaya itong prophecy ni Isaiah na to, sa Isaiah 53, kinote ni John, sa kanyang gospel, na sinabi mismo ni Jesus. Even after Jesus had done all these miraculous signs in their presence, they would not believe. Kinote ngayon ni John,
Kasi, according to Isaiah, Lord, who has believed our message? Merong ilan talagang tao ang hindi sasampalataya. Sad to say, may ilang tao po talaga ang hindi maniniwala. Kahit na anong sharing ang gawin natin. At ang nakakalungkot nito, baka ang ilan sa atin umaattend ng church, yun po malungkot, na akala natin, sapat na meron tayong pinupuntahan lang na church every Sunday. Pero wala naman po sa ating puso ang pagtanggap ng mensahe. Wala sa ating puso ang pagtanggap na, Lord, salamat po sa mensahe mo sa akin ngayong araw na to. Kundi parang isang obligasyon. Naalala ko nung bata ako, ganun ang pag-attend ng church. Okay? To attend is just simply an obligation. Okay? So baka mamaya, meron sa atin dito, obligado lang na umattend ng church. Pero wala talaga sa puso natin kung ano ang gustong marating ng Diyos sa atin. Ipaabot sa atin. Wala sa atin. Kundi, obligasyon lang kailangan nandun ako andun kasi si daddy tsaka si mami, kaya kailangan umattend ako. Kung siguro wala si daddy, hindi rin ako attend. Kung wala si mami, hindi rin ako attend. Bakit kang ma-attend? Kasi nandun si daddy at si mami, sabi sa akin, umattend kami, kaya attend ako. Pero wala sa puso. Kahit na magkaroon pa ng himala sa buhay nila, posible na hindi sila manimpalataya pa rin. Bakit? Bakit posible? Papasok po tayo sa ikalawang dahilan kung bakit hindi pa rin sila mananampalataya sa kabila na may mga nakikita silang himala sa buhay nila. Ang pangalawa po kasing halimbawa ng dahilan kung bakit hindi sila mananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay dahil sa katigasan ng puso. Hardness of hearts. Okay? Parang nauuna ba ako or... okay? Hardness of hearts. Nandito ba yon? Okay? So yung isang slide muna tayo, anak. Yan, ibago po yan. Isa pa. Yung hardness of heart. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan, di ba, binanggit ko, ayaw. Nag-a-advance siya. Hindi siya sumusunod. Okay? So, doon ba sa ating online, ganun din? Ganun din. Okay? Wala pa tayo dyan, anak Wala pa tayo dyan. Ayan, okay? Dito wala pa Kaya nalilito ako, kung synchronize sila, dapat hindi sila malito, di ba? Hindi magkagulo. Yan. Isa pa, anak. Isa pa. Ayan. Siguro, ayan na. Okay? Hindi nagsisynchronize. Tamo na, advance na dito. Okay? So, siguro ayusin natin ang tech natin, mamaya. Okay? Hardness of hearts. Katigasan ng puso. Okay? So sabi nga po doon sa sumunod na talata na binanggit natin kanina, for this reason, they could not believe. For this reason, they could not believe. Even with the presentation of miracles, they could not believe. Yan. Bakit they could not believe? Shocking yun, Hindi sila makapaniwala. Para bang ang mga Hudyo, are they incapable of faith? Are they incapable of faith? Hindi ba sila talaga makaunawa? O baka naman matigas kasi ang kanilang mga puso. Matigas ang kanilang
mga puso. Kaya nilang umunawa. Kaya lang, hindi nila gagawing umunawa kasi matigas ang kanilang mga puso. Okay? So, yung miracles are not enough because of the hardness of their hearts. Kahit na i-remind sila ni John, the beloved apostle, of all the miracles na na-witness nila, mga incredible signs, hindi kayang palitan ng heart of flesh yung kanilang heart of stone. Now, kung minsan, parang tayo, iisipin natin, bakit ganon? Parang ang hirap isipin na silang mga Hudyo mismo, sila na mga pinagpakitaan mismo ni Jesus. Okay? Ang dinalaw mismo ni Jesus, ang merong ganitong klaseng katigasan ng puso. Sila na merong unang naniniwala sa iisang Diyos, sila na merong templo, sila na merong Torah o yung law. Okay? Yung Torah po, yun ang law, tinatawag, yung batas, yung kautusan, yung kanilang salita, yung kanilang mga commandments. Sila na meron lahat ng ito, sila pa yung mag-fail to recognize who the Savior is. Okay? Kaya nga, nakakalungkot isipin, kasi dumating si Jesus, sakay-sakay ng isang donkey. Natutunan natin yan, di ba? Weeks ago. Okay? Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, sakay-sakay siya ng isang donkey. Ang inaasahan kasi nilang Savior o Messiah ay nakasakay sa isang kabayo na magliligtas sa kanila, okay, sa Roman Empire na sila ay sasakupan noon. So iniisip nila, ang Savior nila ay katulad ni King David na magliligtas sa kanila mula sa empire ng Rome at maglilid ng isang war. Okay? Na ginawa ng mga dati nilang mga propeta at mga hari ng lumang tipan. So yun ang iniisip nila sa panahon ni Jesus. Eto ngayon si Jesus, marami na umaasa na siyang magliligtas. Pagkatapos, nakasakay sa isang donkey. So yung kanilang inaasahan ay hindi yun ang nakikita nilang mangyayari. So, isang dahilan kung bakit tumitigas ang kanilang puso ay dahil sa ang expectations nila ay hindi nagaganap. Kuminsan, ganun din ang mga tao Kuminsan, nawawala yung ating pananampalataya dahil yung inaasahan natin, yung gusto natin na mangyari sa ating mga buhay, hindi tinutugon ng Diyos. Lord, sana po ganito po mangyari sa akin. Tapos hindi ganito nangyari. Inaasahan natin na tayo magiging manager, tapos hindi tayo ang naging manager. Okay? Bakit ka naman, Lord? Sabi, akala ko pa naman kung ano ipagpipray ko sa iyo, ibibigay mo lahat ng nais ko. Yung pala, bakit hindi ako naging manager? Kung minsan may mga ganito tayong expectations na hindi natin inaasahan na hindi mangyayari. Kaya tumitigas ang puso. Di yata totoo ang Diyos na to. Okay? Pero, meron pang isang mas anong dahilan, mas malalim na dahilan kung bakit daw hindi sila makapaniwala. Even pakitaan sila ng mga miracles. Alam niyo po kung ano? Binanggit din ni John yun. Because, as Isaiah says elsewhere, He has blinded their eyes and deadened their hearts. Yung salitang deadened, hardened their hearts. So, they can neither see with their eyes, nor understand with their hearts, nor turn, and I will heal them. So, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. So makikita po natin, ang isang dahilan ay ang Diyos daw mismo ang gumawa ng paraan para hindi sila makakilala. Parang ang hirap isipin ito, no? Ang Diyos
Binulag ang kanilang mga mata para hindi sila makakita. Ang Diyos ang nagpatigas ng kanilang mga puso para hindi sila manampalataya. Pwede bang gawin ng Diyos yun? Pwede bang gawin ng Diyos na patigasin niya ang puso ng isang tao upang nang sa ganun yung taong yun hindi manampalataya sa Kanya? Parang ang hirap isipin, ano? Paano natin i-reconcile yun? Paano natin i-reconcile itong sinabi ngayon ni Isaiah? Ito'y binanggit din ni Isaiah, no? Na He has blinded their eyes and hardened their hearts. He, ang Diyos mismo, okay, ang nagbulag ng kanilang mga mata at nagpatigas ng kanilang mga puso. Kaya hindi nila makita ang katotohanan at hindi nila maunawaan sa kanilang mga puso upang sila'y tumalikod at manampalataya sa Kanya at sila'y makasusumpong ng kagalit. Kahit na anong mensahe ang marinig niya, hindi niya tatanggapin ito dahil sa katigasan ng puso. May ibang mga tao dahil yung expectations nga nila hindi natutupad. Meron namang iba ay talagang sasabihin nila, paano naman ako maniniwala dyan? Ito, mga bagong kumakalat. Okay? Yung Bible, sinulat lang naman ng tao. O, di ba? Sinulat lang ng mga tao. Kaya paano ako maniniwala na yan ay salita ng Diyos? Kaya ito, kasama po natin pinag-aaralan to sa Ezra Institute. No? Basic po yan. Okay? Kasi isa sa mga tanong yan. Okay? Sa Bible, no? Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Paano natin sasabihin na ang Bible ay salita ng Diyos? Sinulat lang ng tao. Kaya merong iba, tumitigas ang kanilang mga puso. Okay? Ako marami. Meron po ako dati sa opisina namin, merong ganyan, nagtatalo. Okay? Sabi nung isa, dapat manampalataya kay Jesus kasi sabi ng Biblia, may sumabat na isang kaopisina namin. Yung Biblia, sulat din naman ng tao yun eh. Paano ako maniniwala dyan? Ganon ang sinabi niya noon. Kaya naalala ko yung mga senaryo na yun eh. Mabuti na lang, marunong sumagot yung tao, yung isa naming kaopisina. Sabi niya, kaya nga niya pinasulat sa tao para nang sa ganon, maintindihan natin. Maintindihan natin dahil sinulat ng tao. Kaya lang, dinaan niya sa pilosopo eh. Sana, okay na sana yun eh. Dinaan pa niya sa kapilosopohan. Sabi niya, tingnan nyo, kung yan ay sinulat ng baboy, maintindihan ba natin? Sana hindi na niya dinuktong yun eh. Okay na sana yung first line eh. Sinulat nga ng tao para maintindihan natin, para mabasa natin, di ba? Kung yan ba sinulat ng baboy, maintindihan kaya natin? Okay na sana eh, no? Kaya lang siguro para to give emphasis sa kanyang sinasabi na kaya natin naintindihan kasi sinulat ng tao. Kapag sinulat ng iba yan, hayop halimbawa, or even baka anghel, baka hindi natin maintindihan kung anong sulat. Which is really true. Which is really true. Makikita natin na na ang Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon para maunawaan ang Kanyang salita. Even during the dark ages, okay, ang lahat ng tao na hindi sumasampalataya, pinilit na sirain ito, sunugin ang lahat ng kopya nito. Okay? Pero nananatili ang Biblia mula pa noon hanggang ngayon. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, kahit na sino ang mag-try na ito'y sirain, sunugin, wasakin, or mawalan na ng kopya nito, hindi mangyayari. Dahil mananatili ang Diyos, ang Kanyang salita, mananatili upang magbigay gabay sa tao sa lahat ng henerasyon, maunawaan nila ang salita ng Diyos. Kaya nga kita nyo, ang salita, di ba? Ang ating salita, nagbabago din nag-i-evolve. Di ba nung araw, King James Version,
Alam niyo, sabi ng King James Version, suffer the little children to come to me. Pagka binasa natin sa panahon natin ngayon, sasabihin mo, suffer the little children? Anong ibig sabihin nun? To come to me? King James Version po yun. Kasi yung salitang suffer in the Old English term is used to mean allow or let or permit. So yun ang ibig sabihin ng suffer noong araw. Suffer the little children, allow the little children to come to me. Yun na yung contemporary. Yun yung napapanahon ngayon. Di ba? Kaya nga, maganda kung makikita natin na yung version na binabasa natin ay yung makakaunawa tayo, maintindihan natin. Okay? Maiintindihan natin. Kasi meron na pong nag-i-evolve po mga languages, ang mga salita. Okay? So, ibig sabihin pala nun, allow the little children to come to me. Okay? And do not hinder them. Okay? So, ngayon, kahit noong araw na hindi na maintindihan ang salita, ay nagkakaroon po ng mga pagbabagong ginagawa ng mga Bible scholars, translators, upang maintindihan natin ang kanyang salita. Maunawaan pa rin natin. Kaya nga yung mga kabataan natin ngayon, na mga millennials, meron tayong bagong Bible, di ba? Yung Pinoy version na Bible na pang millennials. Okay? Alam niyo po, ito ay tinranslate din ng ating mga Bible scholars. Ang translation po nila ay nagmula din po dun sa original Aramaic, Hebrew, at saka Greek bago nila tinranslate sa contemporary language natin. Hindi nila tinranslate yun mula sa English version lang. Mula pa rin sa original rendition. Yun pa rin ang translation nila kung ano ang contemporary language na angkop doon sa original rendition. Kaya nga po, ang Diyos natin hindi magpapabaya. Okay? Talagang yung pong Biblia ay pahintulutan niya na makarating hanggang sa kahuli-hulihang henerasyon. Kaya lang, wag po nating patitigasin ang ating mga puso. Kasi merong ganito hindi nila tatanggapin ang Biblia dahil nga sa matigas ang kanilang mga puso. Teka, pastor, sabi diyan, ang Diyos ang nagpatigas ng kanilang mga puso. He has hardened their hearts. Yun ang isang malaking tanong. Gagawin ba ng Diyos na patigasin ang puso ng isang tao upang hindi sumampalataya sa Kanya? Baka kasi mamaya merong magsabi, ako, kaya hindi ako sumasampalataya kasi pinatigas ng Diyos ang aking puso. Di parang ang Diyos pa nasisi, kung bakit hindi siya sumasampalataya. Tama ba? Kaya dapat makita natin ang pinaka-konteksto, Bakit niya sinabi ito? Ang nakakatuwa nito, kahit na anong gospel ang marinig ng mga taong ito, kahit na gaano kalalim ang biyaya ng Diyos, ang himala na mangyayari sa kanilang mga buhay, hindi pa rin nila paniniwalaan. Alam niyo po kung ano nangyari? Originally naman talaga, we are all spiritually dead. Malayo tayo sa presensya ng Diyos. Okay? Ngayon, kaya sinabi ni Isaiah ito, dahil nakita ni Isaiah kung ano magiging response ng mga tao. Ito po nakakatuwa Alam niyo, yung Isaiah 6, na mula dyan sa version na yan, sa mga talata na yan. Nasa verse 40 na yan Pero, yung Isaiah chapter 6, verse 1, kung sisimulan natin sa verse 1, okay? Yun yung nagpakita ang Diyos kay Isaiah. At sinabi ng Diyos kung ano mangyayari sa bansang Israel. At sinabi ng Diyos, tinanong niya, whom shall I send? Who will go for us? Sumagot si Isaiah, here I am, Lord. Send me. Ayan, di ba? Madalas natin kinakanta yan, di ba? Here I am, Lord. Send me. Di ba?
Gustong-gusto natin yung version na yan, ng kinakanta natin. Ano? Parang, sino ang padadala mo, Panginoon? Ako, nandito ako, Panginoon. Ipadala mo ako, Panginoon. Kinakanta natin yan, Send me. Pero alam nyo kung saan sinesend si Isaiah? Sa isang bansa na ayaw makinig sa Diyos. Sa isang bansa na ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya nga, mag-iingat tayo Baka gustong-gusto natin yung kantang yun, Lord, here I am, send me. Pamaya, ipadala tayo sa isang bansa, sa mga kaopisina, sa mga tao na matitigas ang puso, na ayaw makinig. Tapos mapikon tayo sa kanila. Walang ganunan, Huwag kayong mapipikon kung ayaw nilang tumanggap. Okay na sana, magbo-volunteer na, Pero pagdating dito sa verse 40, yung padadala pala kay Isaiah is a nation, na ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Their hearts are dull, their ears are heavy, and their eyes are blind. Kaya willing ba tayo? Pagkat nagtanong uli si Lord, whom shall I send? Here I am, Lord. Send me. Sige, padala kita sa isang kaopisina mo na ayaw tumanggap ng salita. Ano kayang gagawin mo? Okay? So again, yun po ang pinaka-context noon. Okay? Na may mga tao na ayaw tumanggap sa Panginoon dahil sa katigasan ng puso. Sa abi dyan, Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about Him. Pero yun, akala lang natin si Jesus nag-exist sa New Testament. Even in the Old Testament, nakita na ng mga propeta si Jesus. At ang kanyang kaluwalhatian at yung mga ibang prophecies nila ay binabanggit si Jesus mismo. Kaya yung sinasabi dito na He has blinded their eyes and then so they cannot neither see with their eyes nor understand. Isaiah saw this. Nakita niya yon na pagdating ni Jesus, the Messiah, people will not listen to Him. Hindi makikinig ang mga tao sa kanila. Magiging matigas ang kanilang mga puso. Paano po nagiging matigas ang puso ng isang tao? Dito po natin makikita yung sitwasyon ni Pharaoh. Doon po nagsimula yun God hardened the hearts of Pharaoh. Nabasa ba natin yan? Noong araw, sa Exodus, di ba? Okay? Na tumigas ang puso ni Pharaoh. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit na pinakitaan na siya ng himala, di ba? Yung una, yung tungkod na naging ahas. Tapos yung mga magicians ni Pharaoh, naging ahas din ang mga tungkod nila. Pero yung tungkod ni Moses, yung naging ahas, kinain yung mga ahas o yung mga tungkod ng ibang magicians. Kaya naiwan na lang tungkod ni Moses. Yung mga magicians ni Pharaoh, wala na yung mga tungkod nila. Okay? Pero, hindi pa rin naniwala si Pharaoh. Sumunod, maraming mga himala na pinagkita si Moses ang Diyos sa pamagitan ni Moses kay Pharaoh. Pero anong ginagawa ni Pharaoh? Ayaw pa rin niyang maniwala. At dahil alam ng Diyos na itong taong ito, kahit anong himala ang ipakita mo sa kanya, hindi siya maniniwala, God hardened his heart. So it's not because ang Diyos ang nag-take ng initiative na patigasin ang ating mga puso, kundi tayo mismo ang una na nagpatigas ng ating mga puso. At dahil ang Diyos natin all-knowing, alam niya na kahit anong himala ang mangyari, hindi maniniwala itong taong ito. Kasi matigas ang kanyang puso. Kaya ganun po ang sitwasyon, Hindi po ang Diyos ang nag-take ng initiative na patigasin ang puso ng isang tao. Yung tao mismo ang matigas ang puso at siya, dahil sa katigasan ng kanyang puso,
pinatigas na ng Diyos. Okay? God hardened His heart. So again, sana maintindihan natin yun. Dahil ito po, ikukumpara ko na lang, parang katulad po ng isang araw. Yung araw ba, nagbibigay ng liwanag, right? Nagbibigay ng liwanag yan, di ba? At nagbibigay din ng heat. Right? Now, tingnan niyo po ang butter o mantikilya, kahit na gaano katigas yan, kahit galing sa ref yan o sa freezer, kahit gaano katigas yan, pag inilagay mo sa ilalim ng araw, lalambot. Right? Ganon din ang puso ng ilang mga tao. Kung minsan kahit gaano katigas ang puso natin, pag narinig natin ang salita ng Diyos, lumalambot. Now, merong ilang mga puso katulad ng putik. Mud. Putik. Kahit na ang putik ay napakalambot, kuno. Pagka nasikatan ng araw, ano nangyayari? Tumitigas. So again, wala dun sa araw. Wala dun sa salita ng Diyos. Hindi nagbabago yun Nasa puso natin. Anong klase merong puso tayo? Nasa atin po. Tayo po kung tayo po ang magsasabi kung pinatitigas ba natin ang puso natin o hindi. Sa panahon po natin ngayon, ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa mga tao na ayaw makinig ng salita niya? Kaya nga po sa atin, sa sitwasyon natin ngayon, marami ang maaring umaaten ng church. Marami siguro, ang libo-libo at milyon-milyon ang umaaten ng ibang mga churches. Pero kumusta kaya ang puso nila? Sila kaya ay nandoon, naghahanap lang ng miracle? Pagkatapos, what if hindi makatanggap ng miracle? Tatanggap lang ba sila sa Panginoon dahil sa miracles? Meron ng iba kahit na may miracles na nakita, hindi pa rin sumampalataya. At yung iba naman, conditional. Pagka naghimala ka, Panginoon, saka ako mananampalataya. Parang nasa demand natin. Parang God is at, kumbaga sa at our mercy. Okay? Maniniwala ako sa iyo, Panginoon, pag naghimala ka. Kung minsan nga, naghimala na ang Diyos, hindi pa rin naniniwala. Hindi pa rin nananampalataya. Kumusta kaya ang puso natin? Kahit kung minsan, linggo-linggo, umaattend tayo ng church. Kung matigas ang puso natin, a-attend lang ako kasi kasama ko ang anak ko, kasama ko ang tatay ko, kasama ko ang asawa ko, kaya attend ako. Pero pagka wala ang asawa ko, wala ang anak ko, wala ang tatay ko, hindi ako a-attend. Kumusta ang puso naman natin? Kumustahin po natin ang mga puso natin? Conditional ba ang pag-attend natin ng church? O meron talaga tayong commitment to attend the church? Okay? Kasi gusto nating makarinig ng salita ng Diyos na magpapabago ng buhay natin. Kaya again, hindi ko po alam kung ano laman ng mga puso ng bawat sa atin dito. Ako po inaatasan lamang upang ipangaral ito. But I pray and I hope na ang ating mga puso ay wag nating patigasin upang nang sa ganon malaya nating matanggap ang mensahe ng ating Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang ating Diyos, alam niyo po kung ano ginagawa niya? Hinahayaan na lang po niya tayo kung matigas ang puso natin. Ganun ba yun talaga, Pastor? Wala akong brasuhan pagdating sa ating Diyos. Sabi ko nga sa inyo, ang pagdalo ng church, ang pagdalo ng mga Bible studies, walang pilitan yan. Kung ayaw umattend, huwag niyong pilitin. Baka kasi yung puso niyan lalong tumigas. Di ba? Kasi si Pharaoh, pinakitaan ng isang miracle, matigas ang puso. Another miracle, pinatigas ang puso. Another miracle, 10 miracle yun, Pero ano nangyari? Habang nagpapakita ng miracle, the more na tumitigas ang puso. Kaya nga, God hardened His heart. The same is true sa atin, kuminsan. Kaya nga yung mga iniimbitahan natin, yung pipilitin natin, sige, sumama ka na. Kung ayaw, wag mong pilitin. Baka lalong tumigas lang ang puso niyan. Kung ayaw, Ate Alice, Totoo, Totoo naman. Kung ayaw, wag. Kasi baka tumitigas lang lalo puso,
Okay? Kaya nga, dapat, no, walang pilitan. Alam niyo po, kahit kuminsan sa mga, sa mga altar call. Kaya nga ako, pag nagpa-altar call, hindi ko na pinatatayo dito eh. Kung gusto niyong tanggapin ng Panginoon, kahit sa inyong kayo'y nasa upuan ninyo, pwede niyong tanggapin. Pero, kasi kuminsan, marami po ako na-experience ganyan dati. Magpapa-altar call, yung pastor, nung bago-bago pa lang po ako. Sasabihin ng isang katabi ko, tanggapin mo na si Jesus, dali. Baka mamaya, biglang dumating na si Jesus, so hindi ka mo pa tinatanggap. Dali, tanggapin mo na. Yung iba, sige na nga. Napipilitan lang, walang halong biro yun, ha? Na-witness ko po nung araw yun, na napipilitan lang sila. Huwag po nating babrasuhin ang mga tao kung ayaw nilang tumanggap sa Panginoon. Let them decide kung ano nasa puso nila, kung ano nasa isipan nila. Okay? Kasi baka mamaya, lalo lang palang tumitigas ang puso nila habang sinasabihan natin sila. Ako, kaya lang naman ako tumanggap kasi sabi, pipilitan lang ako eh. Kaya hayaan po natin, let the Lord, okay, the Spirit of the Lord work in their hearts. Okay? Walang pilitan. Pagka mayroong pong halimbawa nagpa-altar call, wag po natin tanggapin mo na. Nakakahiya, walang tumatayo doon. Kaya ako hindi nagpapatayo eh. Diyan na lang kayo sa inyong mga upuan. Baka mo walang tumayo eh, di ba? Pero I do believe, kung meron kayong gustong, willing kayo na tanggapin si Jesus, kahit sa mga tahanan ninyo, yung mga nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos, sa mga naka-online, pwede niyong tanggapin si Jesus. Walang pilitan. Kaya nga po ito, nakakalungkot. Merong iba, okay, matitigas ang puso. Now, sa mga matitigas ang puso, ano po ginagawa ng Diyos? Hinahayaan na lang sila. At ito po'y binanggit ni Paul sa Romans chapter 1, verse 21 to 32. Okay? Pwede ba nating ilipat na? Ayan. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. They knew God. Alam nila na may Diyos. Sabi, parang kilala nila ang Diyos, pero hindi nila nilululahati ang Diyos. Hindi man lang sila nagpapasalamat. Okay? Yung kanilang mga puso ay matigas at darkened. They claim to be wise. They became fools and exchanged the glory of the immortal God for images to look like mortal men and birds and animals and reptiles. Kilala nila ang Diyos. Alam nila na may Diyos. Immortal. Pero pinagpalit nila ang Diyos sa mga mortal men, birds, animals, and reptiles. Therefore, God gave them over. Hinayaan na sila ng Diyos in the sinful desires of their hearts to sexual impurity. Itong Romans chapter 1, verse 21 to 32, 3 beses binanggit yung salitang God gave them over. Sa Tagalog, hinayaan na sila ng Diyos na mamuhay sa ganung uring buhay na gusto nila. Okay? God gave them over to the simple desires of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Ang sumunod na talata, because of this, God gave them over. Pangalawang beses, Isang passage lang ito, 9 verses. Pero katulad ng binabanggit ko sa inyo, sa hermeneutics, sa pag-aaral, pagsasalin, pag-i-interpret ng salita ng Diyos, pag may paulit-ulit kang naririnig na salita o phrases, ibig sabihin yung binibigyan ng diin ng Diyos yun. Hinayaan ng Diyos. God gave them over to shameful lusts
Even the women exchange natural relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lusts for one another. Men committed indecent acts with other men and received in themselves the due penalty for their perversion. Usong-uso ngayon ito, di ba? Yung tinatawag nating homosexuality. At hinayaan na lang sila ng Diyos. Okay? Yung una, idolatry. Ito ngayon, homosexuality. Okay? Men, okay, women exchange natural relations for unnatural ones. The same men, the same way, pinaliwanag ko ano yung ibig sabihin nun. Men abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men and received in themselves the due penalty for their perversion. And God gave them over. Hinayaan na lang sila eh. Okay? Ganun po ang ginagawa ngayon ng Diyos eh. Hinahayaan na lang. And, pagdating po sa last verses, furthermore, okay, nalipat na ba? Ayan. Sa akin, hindi pa. Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind. Okay? Kanina, shameful lust. Kanina, sinful desires. Okay? Nakakahiyang gawain. Una, yung gawain, sinful. Yung pangalawa, yung kanilang mga pagnanasa, nakakahiya. At itong pangatlo, depraved mind. He gave them over to depraved mind. Yung mga kaisipan na parang hindi ayos. Okay? Baluktot ang mula sa katotohanan. Pero, sasabihin nila sa iyo, ito ang tama. Pero alam niyo po, gano'n na talaga nangyayari sa mundo. Eh, no? God gave them over to do what ought not to be done. And they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, still they not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, yung po may mga titigas ang puso, hinahayaan na lang po ng Diyos. Pagdating ng araw, doon na lang po tayo magkakaroon ng pagsisisi. Kaya nga kailangan mapakinggan natin ang salita ng Diyos. At ang pangatlo na dahilan kung bakit po ang mga tao ay hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Yesus. What causes people's unbelief in Jesus is that fear of men. Takot tayo sa tao. Takot tayo sa tao. Okay? Siguro makikita naman po natin sa verse 42 and 43. Yet, at the same time, many even among the leaders believed in Him. Sumampalataya na sa Kanya eh. Or sabihin natin, naniwala na sa Kanya. Sana. But because of the Pharisees, yung mga spiritual leaders nila noon, they would not confess their faith for fear they would be put out of the synagogue. For they loved praise from men more than praise from God. Ito po nakakalungkot. May ilang mga tao, nagsimula na sanang manalig, sumampalataya sa Diyos, maniwala, magtiwala. Pero, dahil sa takot sa mga tao, natatakot sila na sila ay, sige, pagka umatin ka dyan sa church na yan, babawasan kita ng allowance mo. Sige, pag umatin ka sa church na yan, okay,
hindi ka na namin babarkadahin. Ayun. Sige, pag umattend ka sa church na yan, okay? So because of fear of men, they do not fully put their faith in Jesus. Pwedeng nagkaroon ng paniniwala, pero walang pananampalataya. Alam niyo po, no? Sa bagay, hindi ko po alam, ano? Ako, ayoko pong maghusga kung ano talaga mangyayari. Pero, kasi kahit si Nicodemus, secretly, nakipagkita siya kay Jesus. Bakit? Binanggit din naman dun Gabi. Bakit? Makikita siya ng kapwa religious leader niya Okay? Na makikita siya na nakikipag-usap kay Jesus. Si Joseph of Arimathea, kasama din ni Nicodemus, kinuha nila ang bangkay ni Jesus, no? At inilibing, sa pag-aari ni Joseph. Mayaman siguro yung Joseph of Arimathea, no? Pero ginawa nila to secretly. Kasi takot din sila sa tao. Sinabi din mismo doon sa Bible yun, no? Because of their fear of other people. Okay? So, ganun din po nangyayari kung minsan sa atin. Takot tayo sa ating mga magulang, sa ating mga asawa, o sa ating mga anak, pagka tayo i-attend ng church, kaya, o sa ating mga kaibigan, isama na natin yon. Kaya, hindi natin fully ibibigay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? Kaya nakakalungkot pong isipin. Sana po maintindihan natin, there is no middle ground when it comes to faith. Naparalan na po natin dati yon dito. Diba? Okay? He who is not with me is against me. Dalawa lang talaga ang ground. Either we are with Jesus or dun tayo sa kabila. Hindi pa pwedeng tumutulay tayo sa gitna. Okay? Kaya nga po, nasa ating decision yun Okay? I hope and I pray na bawat sa atin, kung talagang tayo'y sumasampalataya sa Panginoon, wag po tayo maging seasonal Christians. All the way, commit natin ang ating buhay sa kanyang kaharian at paglingkuran natin siya. Di ba, naalala nyo, pinag-aralan natin dati sa Matthew chapter 10. Everyone who acknowledge me before men, especially in this wicked generation, sabi ni Jesus, I will also acknowledge him before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. So sana yung fear, okay, mapagtagumpayan natin ito. Malampasan natin. Na pagdating ng araw, sa muling pagbabalik ng Panginoon, sasabihin niya sa atin, ito, nanatiling nakatayo to para sa akin. He stood with me. He stood with me. Ito, nako, she wasn't with me. Umiwas pa nga yan Okay? Pagka nagtatanungan, ayaw umattend. Bakit? Kasi sabi ng mga kaibigan niya, hindi na siya kakaibiganin. Again, sana makita natin ang ating mga sarili na huwag tayong masama huwag tayong matakot sa tao na temporary lang ang kakayanan nila. Dapat nandun tayo sa ating pananalig sa ating Diyos. Okay? Again, walang pilitan po ito Ang bawat isang nakikinig ngayon ng salita ng Diyos, nasa inyo po ang decision. Wala po kay pastor. Binigyan tayo ng free will ni Lord to choose life or death. I would encourage you, choose life. Choose Jesus. So as a challenge to everyone, sana po maintindihan natin that we cannot help but understand why some people cannot put their faith on the finished work of our Lord Jesus Christ.
Naintindihan natin ngayon dahil doon sa kwentong binasa natin. Their hearts are hardened. So much so that even experiencing and seeing miracles one after another cannot make them believe because of their hardened hearts. However, there are also some who would somehow believe, yet still will not confess their faith because of their fear of men. Ang challenge ko po sa inyo ngayon, are we one of them who have hardened hearts, who have fear of men, who miracles are not enough? Are we one of them? Hopefully and prayerfully, not. Manalangin po tayo. O Lord, O Lord, Panginoon, Ikaw po ang nakakakita ng bawat pusong nandito ngayon na nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Lord, kung meron mang pusong matigas, nawa ay lumambot dahil sa iyong mga salita. Ngunit kami po ang siyang tunay na magdidesisyon para dito. Kami po ang mayroong pananagutan sa aming mga puso. At hindi namin pwedeng ibigay ang sisi sa iyo o kahit kanino paman. Kaya Panginoon, sa sino mang nakapakinig nawa ng iyong mga salita, sa umagang ito, ang mga nasa online, or even yung makikinig ng replay nito, Lord, dalangin ko po na wag na po naming patigasin pa ang aming mga puso. Binanggit mo po sa iyong mga salita, today, if you hear His word, do not harden your hearts. Nawa, Panginoon, wala po dito sa amin ngayon ang magpapatigas ng aming mga puso. Nawa, wala po sa amin dito, Panginoon, ang uunahin pa ang takot sa tao kaysa manalig sa iyo. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon kami ng tapang at lakas ng loob na manalig at sumampalataya sa iyo sa kabila ng maririnig naming kantsaw o pag-alipusta ng ibang tao sa amin. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na lubusan ngang magkaroon ng full commitment sa iyo, Panginoon. At hindi dahil lang amang sa tao. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo po kami.